Kongreso at hindi may tuturing na pawang ministerial duty lamang. Pero may reklamo ka. Makinig kayo, maganda ito. Tapusin natin saglit. At di ba tayo'y nasa demokrasya? May reklamo ka sa party list. Nagdesisyon na nga ang Supreme Court na kahit sino ay pwedeng kumatawan sa kahit sino. May kumwestiyon sa Supreme Court sa ipinasang 2024 budget. Ito'y tungkol sa paggamit ng pamahalaang Marcos sa 89.9 billion pesos na pera ng PhilHealth. Ito noong August 2, 2024. Pero hanggang ngayon ay wala pang desisyon ang hukuman pagkus. Matapos lamang maghain ng karagdagang petisyon ang isang dating maestrado, tsaka po lamang naglabas ang Supreme Court ng kautusan na pigilan ang paggalaw sa natitirang 29.9 billion pesos na pera ng PhilHealth. Kailan maglalabas ng pinal na hatol ang Supreme Court? Abutin man ito ng taon o dekada, wala rin tayong magagawa dahil ito'y bahagi pa rin ng demokrasya. Laging sinasabi nila freedom of speech. At sa mga nagbabalak pong pumanik ng Supreme Court para questionin po naman ang 2025 national budget, mamuhunan na po tayo ng haba ng pangunawa at pasensya sapagkat malamang na taon na naman ang bibilangin bago magdesisyon ang kataas-taasang hukuman na tinaguriang sandigan ng ating demokrasya. Ang Kongreso din ay sandigan ng demokrasya. Sila ang voice of the people. Sila ay dapat maging boses ng mamamayan. Meron. Lalo na ang mga direktang kinatawan ng taong bayan. Ang tinatawag nating mga representante ng mamamayan. Representante ng bawat distrito. Kasama na ang mga representante ng iba't ibang sektor, ang party list. Sa kini-questyong 2025 budget, ang bumoto ng kontra mula sa mga representante ng mamamayan at alam niyo na kung sino yung mga yan, ha? lamang. Sa mahigit na 300 mga representante, tatlo lamang ang tumutol. Habang sa mga kumakatawan sa pangkalahatan o mga senador, dalawa lamang ang tumutol. Democracy. Sa wikang Ingles, literally, rule by the people. Hango sa mga salitang Greko. Demos na ang ibig sabihin ay people at Kratos na ang ibig sabihin naman ay Thank you, Sis Ayo. I sleep ko na. Good night sa'yo, Sis Ayo. isang forma ng gobyerno na ang ideolohiya ay Sis Ayo, good night, ha? ang siyang may kapangyarihan sa pamamalakad sa pamahalaan. Sa Pilipinas, ang kapangyarihang ito ay pinahuubaya ng mga mamamayan sa kanilang mga inihahalal na mga representante at mamumuno sa pamahalaan. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa, totoo bang ang boses ng mamamayan ay siyang tinig ng mga kinatawan? Sa 2025 national budget, binawasan po ng mga kongresista at senador ng 50 billion pesos ang pondo para po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
Sa gitna po ng katotohanan na 424,317 na pamilyang Pilipino ang naghihintay na mapasama sa programang ito. At meron pang 1,184,768 na karagdagang pamilyang mga mahihirap na maaari pang makinabang sa programa. Ngunit ang kanilang akap o ayuda sa Kapos ang Kita program na malinaw pa sa sikat ng haring araw na ginagamit sa pamumulitika ay binigyan ng 26 billion pesos. At mismong ang budget ng Kamara de Representante ay dinagdagan nila ng 17.3 billion pesos. At ang PhilHealth Wala. ay hindi nga po binigyan ng subsidiya. Makinig kayo, maganda yung bandang huli. Tunay nga bang patas at malaya ang mga nagaganap na halalan sa ating bayan? Kung mangilan-ngilan na lang ang naglalakas loob na maghain ng kandidatura para banggain ang mga dambuhan at makapangyarihang angkan sa mga bayan, lungsod, lalawigan, distrito at buong bansa. Sa kasalukuyang komposisyon ng mga nagtatabaang dinastiya sa Senado at Kamara de Representante, Pakinggan nyo, maganda yan. pamahalaan sa nangyayaring paghahari ng mga bilyonaryo at negosyante sa ating legislatura. Hindi po ba't lumalabas na piling mga tao na lamang, mga naghaharing uri ang totoong nagpapatakbo at nagdedesisyon sa ating gobyerno? Demokrasya nga ba ang tunay na umiiral sa bansang ito? O alin sa mga sumusunod? Ayan, yan. Sumagot kayo ha, pakinggan nyo. Aristocracy. Mm. Forma ng gobyerno kung saan ang namamahala ay ang kakaunti o minorya. Pero mga Pakinggan nyo lahat yan ha. Sagutin nyo kung anong gusto nyo isagot dyan. ng lipunan. Mamaya. Oligarchy. Mm. Isang klase ng gobyerno na pinatatakbo ng piling mga tao na ang intensyon ay korap at makasarili. Plutocracy. Oh. Gobyernong pinatatakbo ng mga taong mayayaman kung saan naghahari sila ng dahil sa kanilang taglay na kayamanan. Kleptocracy. Isang uri ng pamamalakad sa gobyerno ng mga taong lulong sa korupsyon, mga taong ginagamit ang posisyon sa gobyerno para magkamal ng yaman sa kapinsalaan ng taong bayan. Mm. O kakistocracy. From the Greek word kakisto, meaning worst. Government by the worst. Ba't ganun ano? Lagi na commercial. Isang uri ng gobyernong kinatatakbo ng pinakawalang kakayahan, pinakawalang kwentang mga tao. Ano sa palagay niyo? Anong klase? Anong uri O, alin ang, ng gobyerno yung sa lahat ng sinabi ni Ted Pelon, anong pinakagusto nyo doon? sa Pilipinas? Galing. Mag-isip na po tayong mabuti. Mm. Tingnan yung suot ni Ted Pelon, no? Wait lang. Nakita niyo suot ni Ted Pelon? Ang dami na kagad upload ang TV5, oh. Tingnan
tingnan niyo yung suot ni Ted Pailon kung ano, pagmasdan niyo. Sinasabi ninyo na re-investigation, re-evaluation, meron ho bang maaari din po Ayan yan, no? mga pag-iimbestiga na mangyayari doon po sa dating Chief PNP? People power. Apo, kasi naman, ito po, number one, the testimony